What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa Wyoming, naninirahan si Farmer Royal kasama ang kanyang asawa na si Cecilia at inaalagaan nila ang kanilang rancho. Lumaki si Royal na walang mga magulang at ura siyang maaalala sa unang 9 na taon ng kanyang buhay. Mayroon silang 2 anak na lalaki, si Red na sinusubukang maging isang professional na bull rider tulad ng kanyang ama at si Perry na may anak na babae na nagngangalang Amy. Ang asawa ni Perry na si Rebecca ay nawawala na ng 9 na buwan at si Cecilia ay palaging nananaginip tungkol sa kanya, ngunit hindi nila kailanmang sinasabi kay Perry ang tungkol sa mga panaginip na iyon. Ang kapitbahay ni Royal na si Wayne ay may sarili ring rancho at konektado siya sa pangangalagang medikal dahil kakaunti na lamang ang natitira niyang oras. Isang gabi, nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa hangin at matapos kumonsulta sa kanyang misteryosong altar, tinawagan niya si Cecilia upang balaan na may paparating na masama. Gayunpaman, inakala ni Cecilia na isa lamang siyang lasing na nagdadaldal. Kinaumagahan, nalaman ni na Royal at Perry na may 2 bakang nawawala sa kanilang rancho. Habang sinusuri nila ang mga bakod para hanapin ang mga nawawalang hayop, dumating ang isang kakaibang babaeng nagngangalang Autumn. Sinabi ni Autumn kay Royal na isa siyang makata at naghahanap siya ng inspirasyon, kaya nais niyang magkampo sa rancho ng ilang araw. Nang sabihin niyang magbabayad siya, pinayagan siya ni Royal na manatili. Ipinagpatuloy ni Royal at ng kanyang mga anak ang paghahanap sa mga nawawalang baka at nakasalubong nila ang 3 anak ni Wayne na sina Luke, Billy at Trevor. Sinabi ni Luke kay Royal na ayon sa pagsusuri ng county, ang kanilang mga bakod ay halos kalahating milya na ang lampas sa kanilang lupain at binigyan siya ng 30 araw para ilipat ang mga ito. Pag-aalis nila, nagpatuloy si Royal sa paghahanap at dumating sa kanlurang bahagi ng kanyang rancho kung saan nagulat siya nang makita ang isang napakalaki at walang katapusang hukay. Una, naghagis siya ng bato sa loob nito, ngunit wala siyang narinig ni isang tunog. Pagkatapos, sinubukan niyang ipasok ang kanyang kamay sa hukay at bigla siyang nagkaroon ng isang pangitain kung saan dumating ang sheriff sa kanyang bahay na may dalang masamang balita. Sa takot, mabilis niyang inalis ang kanyang kamay at umuwi, kung saan laking gulat niya nang mangyari sa totoong buhay ang eksaktong nakita niya sa pangitain. Dumating si Acting Sheriff Joy upang ipaalam sa pamilya na dahil 9 na buwan na ang lumipas ng walang anumang bakas, hindi na ipagpapatuloy ng pulisya ang paghahanap kay Rebecca. Nabahala si Royal sa kapangyarihan ng hukay na magpakita ng hinaharap, kaya naman kinabukasan ay sinubukan niyang tambakan ito ng lupa, ngunit agad itong nawawala at wala siyang nagawang progreso. Sinubukan niyang takpan ng hukay, ngunit linamon din ito ang telang pantakip. Habang sumisigaw siya ng pagkadismaya, nakakita siya ng isang bison na may 2 palasong na tumusok sa katawan, ngunit lumakad lamang ito palayo. Pagkatapos nito, nagtungo si Royal sa kampo ni Autumn upang kamustahin siya, ngunit tinanong ni Autumn kung balak niyang ibenta ang rancho na mariing tinanggihan ni Royal bago siya umalis. Kalaunan ng gabing iyon, nagtungo sina Perry at Rhett sa isang bar at uminom ng marami. Nakaramdam ng hilo si Perry at lumabas, kung saan aksidente siyang nagsuka malapit kay Trevor at natakot ang kadate nito. Galit na galit si Trevor at sinubukang makipag-away, ngunit agad na lumabas si Rhett at pinatumba siya sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos, sinabi ni Rhett kay Perry na maghintay habang kukunin niya ang truck. Sa pagkawala ni Rhett, bumangon si Trevor at binanggit si Rebecca, dahilan upang tuluyang mawalan ng kontrol si Perry at bugbugin si Trevor hanggang sa mamatay ito. Pagdating ni Rhett, nagpasisyon silang isakay ang bangkay ni Trevor sa truck at tumakas. Sa gitna ng daan, muntik silang maaksidente dahil sa bison na may mga palasong, ngulit nakahinto sila sa tamang oras. Bumalik sina Perry at Rhett sa kanilang rancho at nang dumating si Royal upang tingnan sila, agad niyang nakita ang bangkay. Sandaling pinag-isipan ni Royal na tawagan ng sheriff, ngunit sa huli ay nagpasisyon siyang tumulong at inutusan si Rhett na linisin ang truck habang siya naman ang magtatapon ng bangkay. Samantala, hinanap nina Luke at Billy ang kanilang kapatid na natagpuan ng sinton ni Trevor sa labas ng bar. Pumunta sila sa rancho upang magtanong tungkol sa kanya at pilit na iniiwasan ni Perry na makapasok sila. Gayunpaman, pinilit ng magkapatid na pumasok at nakita ang truck, mulit wala ang bangkay.
Napansin ni Luke ang mga bakas na nagpapakitang may sumakay palayo, kaya pinaandar niya ang kanyang sasakyan upang sundan nito. Sa ilang, dinala ni Royal ang bangkay ni Trevor sa hukay. Nang sumabit ang kanyang kamiseta sa bakod, hinubod na lamang niya ito at ipinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa tuluyang itapon ang bangkay sa loob ng hukay. Biglang tinamaan ng ilaw ng flashlight ang kanyang mukha at nang lumingon siya, nakita niya si Autumn na tinutulukan siya palayo. Kinuha ni Autumn ang kamiseta at tumakbo palayo. Ilang sandali matapos iyon, bumalik sina Luke at Billy sa rancho habang wala silang kitang bakas, ngulit pinalayas ni Cecilia. Kinaumagahan, natagpuan ni Royal ang kanyang sarili na walang malay sa isang bahagi ng lupa na may sugat sa paa. Bumalik siya sa bahay at nalaman na nasabi na ng kanyang mga anak kay Cecilia tungkol sa pagkamatay ni Trevor, kaya nagpasisyon silang itago ang lihim upang maprotektahan ang pamilya. Inalagaan ni Cecilia ang sugat ni Royal upang hindi na siya pumunta sa ospital. Samantala, tinawagan ni Luke si Joy at hiniling na hanapin si Trevor, ibinigay ang sinton sa ebidensya. Nakipagkita naman si Rhett sa kanyang nililigaw na si Maria at inaya niya na lumabas. Dahil nasa bar siya noong nakaraang gabi, hiniling niya na huwag ipagsabi kanino man na naroon ang magkapatid. Dinalaw ni Royal at Perry ang kanilang abogado na nagmungkahi na isuko na nila ang lupa sa kanilang mga kapitbahay dahil hindi raw sila kailanman nananalo sa legal na laban. Nagpasisyon si Royal na kausapin si Wayne upang turiing maayos ang problema ng mapayapa. Tinanggap siya ni Luke at napansin ang sugat ni Royal, kaya naging kahina-hina siya sa kanya. Habang naghihintay kay Wayne, nakakita si Royal ng business card ng isang geologist. Nang sa huli ay nakausap niya si Wayne, inoffer ni Royal na 200 acres ng lupa mula sa timog na pastulan upang ayusin ng issue. Ngunit nahumaling siya sa kanlurang bahagi. Malabo ang kanyang sinabi, ngunit ipinahiwatig niya na alam niya ang tungkol sa hukay at sinuhuban niya ang county assessor na si Carl upang pumanig sa kanya. Sa huli, nagpasisyon si Royal na dalhin ang usapin sa korte. Samantala, nakakita ni Amy si Autumn na lumalakad malapit sa mga burol habang tinitignan ang mga simbolo sa mga bato. Mga simbolong matagal na niyang inuguhit nang walang alam ang kahulugan. Ipinaliwanag ni Amy na kahawig ng marka ng pamilya ni Royal ang mga ito. Nagtanong si Autumn tungkol kay Royal at nagulat siya nang malaman na buhay pa siya. Sa kabilang banda, dumating si Royal sa kampo ni Autumn at nakita ang kanyang kamiseta na nakasampay. Sinilip niya ang tenda at nakakita ng mga kakaibang bato na nakapatong sa mga libro, kaya lalo siyang naging kahina-hina sa tunay na motibo ni Autumn. Pagkatapos, itinapon ni Royal ang kamiseta sa hukay. Sa gagi, agresibong sinabi ni Royal sa kanyang pamilya na ililipat niya ang baka mula sa kanlurang pastulan patungo sa silangan, dahilan upang isipin ng pamilya na nawawala na siya sa katinuan. Nang sinabi ni Amy na nakakasama siya ni Autumn, nagalit si Royal at inutusan ng lahat na huwag makipag-ugnayan dito. Kinaumagahan, inilipat ng pamilya ang baka at nang may isang hayop na lumihis ng daan, dali-dali niyang hinabol ito upang hindi makarating sa hukay. Sa gabi, palihim na pumasok si Royal sa kamaling at kinuha ang isang lumang larawan ng isang misteryosong pamilya. Biglang pumasok si Autumn at inamin kay Royal na kabilang siya sa isang uri ng kulto. Tinanong din ni Autumn kay Royal kung may naaalala siya sa kanyang buhay bago ang edad na 9, ngulit hindi ito sinagot ni Royal. May nawawalang nakaraan din si Autumn at ang kanyang paghahanap ng sagot ang nagdala sa kanya dito. Nagtanong si Royal tungkol sa kulay dilaw at sinabi ni Autumn na para sa kanya ay sumisimbolo ito ng kapangyarihan. Sa huli, tinanong ni Autumn si Royal kung ano ang nakita niya sa hukay at paano siya nakaligtas. Tumanggi si Royal na sumagot, ngulit nagsimula na siyang makaalala. Matapos mahulog sa hukay, natagpuan ni Royal ang kanyang sarili sa lupa na tinatamaan ng malalakas na ilaw. Nakita niya ang mga kampo ng militar kung saan nakatutok ang mga baril ng mga sundalo sa kanila at sa kanilang likuran ay mga oil rig na nagsasamantala sa kanyang lupa na naglulubog ng logo na BY9. Nang lumingon siya, nakita niya si Autumn at ang iba pang taong nakasuot ng dilaw. Naroon din si Joy at ang sarili niyang anak. Biglang lumapit si Cecilia at sinabi kay Royal na 2 taon na siyang patay at hindi na sa kanila ang lupang iyon. Sinabihan niya ni Royal na tumakbo bago lumabas si Luke sa hanay at binaril si Royal na tumama sa kanyang paa.
Hinabol niya si Luke at ang mga gwardya, ngulit tumalon si Royal pabalik sa hukay at nakabalik sa kanyang panahon. Kinaumagahan, pumunta si Joy sa grocery at nakakita ng lalaking nagnanakaw kaya agad niyang idinakpot. Sa biyahe papunta sa presinto, sinabi ng lalaki na maraming taong bigla na lang nawawala sa lugar. Samantala, inutusan ni Wayne ang kanyang mga anak na umoffer ng $1 million sa lupa ni Royal, ngunit tumanggi si Luke na makipagkita sa pamilya. Sa gagubatan, patuloy na naghuhukay si Autumn ng mga bato malapit sa mga simbolo at nang nakita niya ang bison na may palasong, kinuha niya ang isa dito. Pagkatapos, pumunta siya sa bayan upang bumili ng gamot para sa kanyang bipolar addiction. Nang nakita niya ang truck ng rancho sa labas ng bar, nakita niya Perry na pumayag na makipagsama sa kanya kahit na utos ng kanyang ama. Nasa bayan din si Cecilia at sa isang iglap ay inakala niyang nakita niya si Rebecca sa isang truck, ngunit agad itong umalis. Kalaunan ng gabi, naghahanda si Rhett para sa isa pang bull riding competition nang lapitan siya ni Joy at ipaalam na ang dugo niya ay natagpuan sa sinton ni Trevor. Nagsinungaling si Rhett at sinabing wala siya doon. Matapos sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa sinturon, sumali si Rhett sa kompetisyon at nanalo. Nagpunta siya sa bar upang magdiwang kasama si Maria. Pagkatapos siyang halikan bilang pamahalam, huminto si Rhett sa tabi ng isang kotse upang umihi, ngulit nalaman niyang ito ay pag-aari ng pulis. Siya ay naaresto at sinamantala ni Joy ang pagkakataon upang muling magtanong. Sa wakas, inamin ni Rhett na sinuntok niya si Trevor, ngunit hindi niya binanggit si Perry at sinabi niyang bumalik siya sa loob ng bar matapos ang suntukan. Samantala, dumating si Royal sa presinto upang tubusin ang kanyang anak at habang iniinteroga ni Joy si Rhett, ninakaw ni Royal ang sinturon ni Trevor mula sa mesa ni Joy. Sa kanilang pag-uuwi, sinabi ni Royal kay Rhett na matagal na siyang nagsisinungaling tungkol sa kanyang pamilya. Hindi namatay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Ang kanyang ama lamang ang namatay at tumakas siya noon dahil sa takot. Pagdating sa rancho, itinapon ni Royal ang sinturon sa hukay. Kinabukasan, dinalaw ni Joy ang isang lalaking nagngangalang Frank na nagsabi sa kanya tungkol sa mga kakaibang tsismis hinggil sa mga kuweba sa lugar. Ayon sa kanya, may mga nakakarinig ng kakaibang tunog at may nakakakita pa raw ng mastodon, ngunit nanatiling nagdududa si Joy. Samantala, dinalaw si Royal si Autumn at sa wakas ay sinabi sa kanya na ipinakita ng hukay ang hinaharap, kaya napadisipan ni Autumn na naglakbay si Royal sa panahon. Kapalit ng impormasyong ito, pinangakuan ni Autumn si Royal na hindi niya sasabihin sa kanyang pamilya ang tungkol sa hukay. Nang magkamay sila, biglang nawala ang bundok sa likuran ni Royal at bumalik lamang nang maghiwalay ang kanilang mga kamay. Napansin ito ni Joy at tumanggi siyang maniwala. Ngunit pagdating niya sa presinto ay may mga ulat ng maraming taong nakakakita ng parehong pangyayari. Samantala sa bundok, natagpuan ni Amy ang bangkay ni Trevor at sinabi ito sa pamilya, kaya wala nang nagawa si Royal kundi tawagan ang mga pulis. Sa presinto, iginiit ni Luke na dapat arestuhin ni Joy si Rhett dahil ang dugo nito ay nasa sinturon ni Trevor. Binuksan ni Joy ang kanyang drawer upang kunin ang sinturon, ngunit natuklasan niyang nawawala ito. Naputol ang sandali nang tumawag si Royal tungkol sa bangkay. Ipinakita ng kwento si Wayne 9 na buwan ang nakalipas noong siya ay malusog pa. May isang manggagawa na nagpakita sa kanya ng misteryosong bato na kanyang nakilala bilang isang bagay na nakita niya noong bata pa siya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin sa kanya ang anumang kakaibang bagay na makita nila at doon nagsimula ang kanyang pagkahumaling sa hukay. Bumalik sa kasalukuyan, na-recover ni Joy at ng kanyang kupunan ang bangkay ni Trevor mula sa kabundukan at pinadala ito para sa otopsya. Pagkatapos, tinanong ni Joy ang pamilya ng maraming katanungan tungkol sa gabing nawala si Trevor at nalaman niyang 2 oras na nawawala si Rhett naong gabing iyon. Nang paalis na si Joy, sinabi ni Perry na may kasama si Rhett noong gabing iyon, kaya agad nag-text si Joy sa isang opisyal upang imbestigahan si Rhett na kasalukuyang nasa bayan at walang kaalam-alam na natagpuan na ang bangkay. Sinubukan ni Perry na tawagan si Rhett upang ipaalam ang mga bagong detalye, ngunit hindi sinagot ni Rhett ang tawag. Naghihintay siya noon kay Maria, ngunit naunahan siya ng isang imbestigador na magtanong sa kanya.
Nakaramdam si Rhett na may hindi tama at agad niyang sinagot ang tawag, kung saan ipinaalam sa kanya ni Perry ang kwentong sinabi niya kay Joy. Sinabi ni Rhett sa pulis na may kasama siyang babae at nang tanungin kung sino ito, dumating si Maria at nagsinungaling para sa kanya gaya niyang ipinangako. Sinasabing buong gabi siyang kasama ni Rhett. Habang ibinabalita ni Joy ang masamang balita kay Wayne at sa kanyang mga anak, hinanap naman ni Perry si Autumn sakaling may alam ito tungkol kay Trevor, ngulit wala raw. Sinamantala ni Autumn ang pagkakataon upang humingi ng litrato ni Rebecca na ikinapagtaka ni Perry, ngulit ipinakita pa rin niya ito. Matapos makipagtalo kay Cecilia tungkol sa pagbabago ng kanyang asal, nagtungo si Royal sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay at nakadiskubre ng isa sa mga kakaibang batong iyon. Binuksan niya ito sa rancho at nakakita ng isang itim na mineral na hindi niya makilala. Maya-maya, pinuntahan ni Joy si Maria at sinabi sa kanya na natagpo ang patay si Trevor, kaya umamin si Maria sa lahat upang maiwasang maging kasabwat sa pagpatay. Agad na hinanap ni Joy si Rhett at dinala ito sa presinto bago niya tinawagan si Perry, na dumating din upang tingnan ng kanyang kapatid. Sa pamamagitan ng hiwalay na interogasyon, sinubukan ni Joy na linlangin sina Perry at Rhett upang gumamin, mulit bago pa sila makapagsalita, dumating si Royal kasama ang isang abogado at nailigtas ang kanyang mga anak mula sa pag-aresto. Gayunpaman, sa interogasyon ay nagsinungaling si Joy upang lumikha ng hidwaan sa pagitan ng magkapatid na nauwi sa pagtatalo nila sa labas ng presinto. Sinubukan itong ayusin ni Royal ng mapayapa. Habang pauwi ang magkapatid, palihim na ipinahiwatig ni Royal na kung may kakayahang siyang ibalik ang oras, gagawin niya iyon upang maprotektahan ng kanyang mga anak. Kaya na umagahan, dumating ang asawa ni Wayne na si Patricia sa county upang magplano ng libing ni Trevor. Nagkaroon sila ng pagtatalo ni Wayne dahil nais ni Patricia na maghiganti sa pamilya ni Royal at patunayang sila ang mga pumatay, nguit si Wayne ay nananatiling obses sa West Pasture. Bumalik kay Royal, binisita niya ang county assessor na si Carl upang linawin ang issue tungkol sa West Pasture, nguit tumanggi ang tiwaling opisyal na makinig at pinaalahanan siya tungkol sa pagdinig sa katapusan ng buwan. Nawalang ng kontrol si Royal at pinagbantaan si Carl na ililibing niya ito sa isang malaking hukay sa lupa. Samantala, ipinaalam ng forensic doctor kay Joy na may nakita silang mga sugat na parang hiwa ng metal sa katawan ni Trevor. Laking gulat nila nang ipakita rin ng pagsusuri na wala pang 10 oras na patay si Trevor mula nang natagpuan ng kanyang bangkay. Sa libing ni Trevor, ipinaalam ni Carl kay Cecilia na inilipat niya ang pagdinig sa susunod na linggo dahil sa banta ni Royal. Sadyang binuksan ni Patricia ang kabaong at napansin ang anyo ng pagkasala sa mukha ni Perry, kaya nakumbinsi siyang si Perry ang pumatay sa kanyang anak. Umawit si Billy bilang paggunita sa kanyang kapatid at pinuri siya ni Autumn upang magkaroon ng koneksyon. Sinubukan ni Rhett na lapitan si Maria, ngunit masyado siyang natatakot sa pulisya at iniwasan siya. Pumunta si Royal sa pribadong bar ni Wayne at nakita roon si Autumn, kaya hinamon niya ito sa isang laro ng baraha. Nagpa siya si Royal na mandaya at napanalunan niya ang mahalagang kwintas ni Autumn na may bato kapareho ng nakita niya sa bundok. Laking gulat nila nang dumating ang bison upang panoorin ang laro. Nang gabing iyon, napansin ni Wayne na ang batong nakuha ng kanyang tauhan ay may itim na leman sa loob at gumagalaw na ito. Dahil dito, bumangon si Wayne at nagtungo sa West Pasture ni Royal, kung saan binangga niya ang bakeb at sa wakas ay nakita ang hukay. Biglang dumating si Royal at inatake si Wayne upang protektahan ang kanyang lihim. Matapos ang marahas na pakikipagbununo, hinampas ni Wayne si Royal gamit ang kanyang paboritong bato at tumakas sakay ng sasakyan habang tumatawa ng baliw. Pagdating sa bahay, ipinagdiwang ni Wayne ang kanyang natuklasan habang bumabalik sa alaala ng kanyang kabataan. Noong bata pa siya, nakita na niya ang hukay at nakiksihan ng isang batang lalaking balot sa itim na substansya na lumabas mula rito. Sa takot, tumakbo palayo ang batang Wayne. Sa kasalukuyan, naatake sa puso si Wayne dahil sa sobrang pananabik at isinugod sa ospital. Samantala, nahuhulog si Royal sa hukay at nakikita ang bangkay ni Trevor at iba pang mga mukha tulad ni Autumn. Bangunguram lamang pala ito kaya nagising si Royal at umuwi na lang. Kaya na umagahan, nakarinig ng ingay si Cecilia sa bahay at nakitang Autumn na naghahanap ng kanyang kwintas. Hindi niya pinaniwala si Cecilia at tinutukan niya ito ng baril upang paalis. Bago umalis, binanggit ni Autumn ang mga pagbabagong asal ni Royal at sinabing meron siyang mga lihim na tinatago. Pumunta si Royal sa geologist na nasa business card na nakita niya sa bahay ni Wayne.
Ipinaliwanag nito na 6 na linggo nang nakipag-ugnayan sa kanya si Wayne dahil bumibili siya ng lupa at nais ipasuri ang lugar. Ipinakita ni Royal ang bato sa kwintas ni Autumn at habang sinusuri ng geologist, napansin ni Royal ang isang litrato sa opisina kung saan nakatayo ito sa harap ng isang pansamantalang elda na may parehong logo ng BY9 na nakita niya sa hinaharap. Sa takot, kinuha ni Royal ang kwintas ni Autumn at umalis. Sinubukan niyang kontakin ang kumpanyang pagmimina ng BY9 ngunit walang iisang numerong gumagana. Kailanman, nagulo ang isip ni Cecilia dahil sa mga dudang itinanim ni Autumn at mantik na siyang magdulot ng sunog sa kusina. Habang binubuksan ang mga bintana, nakita siyang patay na batang oso sa labas. Una, nagpasya si Cecilia na ilibing ito ngunit nagbago ang kanyang isipan habang naghuhukay at kinaladkad ang bangkay papunta sa kambalang. Sa town, tinanong ni Joy ang isang tagahugas ng pinggan sa bar kung nakakita nito na nakipag-away si Perry kay Trevor sa parking lot noong gabing nawala at napatay si Trevor. Nakipagkita si Perry kay Autumn at pinag-usapan nila si Rebecca. Naniniwala si Autumn na maaaring nahulog si Rebecca sa hukay, ngunit hindi sang-ayon si Perry. Para sa kanya, kusa siyang umalis. Matagal nang gustong lumipat si Rebecca sa California, ngunit hindi maiwan si Perry ang kanyang ata at ang rancho, kaya madalas silang magtatalo tungkol dito. Noong gabing nawala si Rebecca, nagtalo muli sina Perry at Rebecca pagkatapos ay umalis ito ng bahay at hindi na bumalik. Samantala, nagkita sina Maria at Rhett at nagtungo sa isang motel upang magpalipas ng gabi. Umalis si Maria nang walang paalam habang natutulog si Rhett. Sa rancho, dinurog ni Royal ang amber sa kwintas ni Autumn at natagpuan ng itim na mineral na kapareho ng nakita niya sa hukay. Nang dumikit ang substansya sa balat ni Royal, nagkaroon siya ng isa pang panitanaw sa hinaharap kung saan nakita niya ang sariling patay at nasa kanlong ni Cecilia at ng tabi ng bangkay, naroon si Autumn na nakasuot ng dilaw at suot nito ang kwintas na kanyang dinurog. Nawala ang panitanaw nang sumingaw ang itim na substansya sa kanyang palad. Sa takot, sa kahulugan ng panitanaw, nag-drive si Royal sa hukay at nakitang Autumn nakatayo roon. Inalok niyang ihatid babalik sa kampo si Autumn ngunit nang makasakay si Autumn sa motorsiklo, isinubukan ni Royal na takutin siya upang pamatis. Sa takot, tumalon si Autumn at nasugatan ng kanyang binti. Habang nakahiga sa lupa, hinihingi niya ang kanyang kwintas at nang sinabi ni Royal na dinurog niya na ito, nagwala si Autumn. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa paglalakbay sa oras at sa mga itim na mineral sa lupa ni Royal, ngunit sumigaw lamang si Royal sa galit at pinatahimik siya. Pinagbantaan niya si Autumn na papatayin niya kung ikukwento niya anuman tungkol sa paglalakbay sa oras sa kanyang pamilya at iniwan siya sa gitna ng kawalan. Pagdating ni Royal sa kampo ni Autumn, agad niyang itong sinunog. Samantala, pinuntahan ni Joy ang lokal na taga-usig para sabihin handa na siyang arestohin ng mga anak ni Royal. Sa una, sumuporta sa kanya ang taga-usig dahil marami siyang ebidensya, ngulit nang binanggit ni Joy na ipinapakita ng pagsusuri na ilang oras pa lamang patay ang bangkay at naniniwala siyang mali ang mga ito, inutos pa rin ng taga-usig na ibasura ang kaso. Kinaumagahan, pumunta si Royal sa church na ikinagulat dahil hindi siya naniniwala gaya ng kanyang asawa. Naalala ni Cecilia ang sinabi ni Autumn tungkol sa pagbabagong ugali ni Royal. Nahihirapang si Cecilia na tanggapin lahat ng kakaibang nangyayari at naapektuhan ng kanyang pananampalataya. Nang makita niyang tumanggap si Royal ng banal na hapunan, hindi na kinaya ni Cecilia at nagmadali siyang lumabas ng church. Samantala, pinilit nagmakad si Autumn pabalik sa kanyang kampo kahit sugatan ng paa at nakasalubong siya ng isang oso sa kagubatan. Lumapit ang oso at inamoy siya ngunit hindi siya atinake at nang ibulong ni Autumn ang salitang dilaw, may tinig na mula sa oso na sinabi sa kanya. Samantala, pinuntahan ni Rhett si Maria na nakipaghiwalay sa kanya. Gusto niya raw ng mas higit sa buhay at hindi siya naniniwala kay Rhett nang sinabing balang araw ay iiwan niya ang rancho. Nangako si Rhett, ngunit nang hindi siya aminin ng buo ang nangyari kay Trevor, nakita ni Maria na mas mahalaga pa rin sa kanya ang kanyang pamilya at tuluyan siyang umalis. Sa bahay ni Wayne, kinausap nina Patricia at Luke ang abogado ni Wayne at laking gulat nila nang malaman na ayon sa testamento, ang lahat ng negosyo at lupa ay mapupunta sa bunsong anak na si Billy. Nagkakasundo sina Patricia at Luke na hindi karapat-dapat si Billy na pamahalaan ng negosyo ng pamilya kaya kailangan nilang baguhin ang testamento habang buhay pa si Wayne. Aalis muna si Patricia ng bahay sa loob ng ilang araw upang subukang kumbinsihin ng abogado na gawin ng mga pagbabagong iyon.
Samantala, habang nagmamaneho si Carl sa kalsada, bigla niyang nakita ang isang bison dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa sasakyan at maaksidente ng kakaiba. Balik kay Autumn, nakita niya si Billy na nangangaso sa kagubatan at nagpasya siyang ipakita rito ang hukay habang nagkukwento. Doon lamang lubos na naunawaan ni Billy kung bakit gustong-gusto ng kanyang ama na bilhin ang lupang iyon. Pag-uwi niya, sinabi niya kay Wayne na tama ito. Bumalik kay Autumn, sa wakas ay narating niya ang kanyang kampo at nadiskubre niyang nasunog na ito. Ibig sabihin ay nawala ang kanyang gamot. Agad siyang nagtungo sa butika upang bumili ng panibago at kinailangan niyang tawagan ng taong namamahala sa kanyang trust fund upang humingi ng pera para makabili ng gamot at makapag-book ng motel para sa magdamag. Sa motel, inukit ni Autumn sa kanyang dibdib ang simbolong okulto na kahawig ng marka ng pamilya ni Royal. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Perry at sinabi sa wakas na tinangka siyang patayin ng ama nito at binanggit din na malamang si Royal ang pumatay kay Trevor. Desperadong itago ang katotohanan tungkol kay Trevor, sinubukan ni Perry na kontrolin ang sitwasyon, ngulit tuluyan nang nawalan ng kontrol si Autumn. Nagbanta siyang pupunta sa sheriff at isisiwalat kung paano sinubukan ni Royal na itapon ng bangkay at kung hindi ito gagawin ni Perry, siya na ang mismong gagawa. Ayaw ni Perry na magdusa ang kanyang pamilya dahil sa kanyang krimen, kaya nagpasya siyang magsulat ng liham ng pag-amin at iniwan ito sa opisina ni Joy. Bumalik si Autumn sa motel at nadatnan si Billy sa kanyang bathtub na nagtatanong. Ipinaliwanag niya na ang hukay ay hindi tungkol sa kamatayan kundi tungkol sa panahon. Nang umuwi si Perry, ipinaalam niya sa pamilya ang tungkol sa liham ng pag-amin. Nagbunso dito ng matinding pagtatalo sa pagitan ng magkapatid at sinubukan ni Rhett na manakit dahil ang pag-amin ni Perry ay maaaring idamay siya at si Royal dahil sa pagtulong sa pagtatago ng bangkay. Inamin ni Perry na ginawa niya iyon dahil sa banta ni Autumn dahilan upang magalit ng husto si Royal at saktan din si Perry. Sa kaguluhan, nabasag ang isang baso sa estante at aksidenteng tumama sa noo ni Amy. Tumakbo si Amy palabas ng bahay na duguan at nakita niyang may paparating na sasakyang pulis. Si Joy iyon na dumating upang arestuhin si Perry. Nagsimula ang isang flashback na nagpapakita ng batang Perry na nawalan ng kontrol at pinatumba ang batang Trevor. Nang tanungin ni Royal si Perry kung bakit niya sinaktan si Trevor, wala itong maibigay na sagot. Sa kasalukuyan, kinailangan ni na Royal at Cecilia na magbayad ng $500,000 upang makapagpiyansa si Perry, ngunit wala silang ganoong halaga. Nagpasya si Cecilia na isuko ang mga papeles ng rancho para mailabas ang kanyang anak, ngunit may kondisyon. Kapag hindi sumipot si Perry sa korte sa araw ng pagdinig, kukunin ng gobyerno ang rancho. Pagkalabas ni Perry sa kulungan, muling nagkita sila ni Amy na nagsimula ng iguhit ang simbolo ng pamilya sa kanyang kwaderno. Matapos makita kung gaano katindi ang reaksyon ng kanyang ama sa pakikihalubilo niya kay Autumn, naging kahina-hinala si Perry sa teorya ni Autumn na si Rebecca ay nasa hukay. Tinanong niya si Royal tungkol dito at nang iginisti nitong wala siyang alam, hindi siya naniwala. Sa bahay ni Wayne, ibinalita ni Joy ang paglabas ni Perry at naggalit si Luke. Ngunit binanggit ni Billy ang mga kakaibang kwento ng kabataan ni Wayne at sinabing maaaring may kaugnayan nito ang kamatayan ni Trevor. Pagkaalis ni Joy, dinala ni Billy si Luke upang ipakita ang hukay. Sa rancho, dumating ang isang inang oso na nangangahanap sa kanyang anak. Nang makita nito si Cecilia, agad itong sumugod at inatake siya, kaya wala nang nagawa si Cecilia kundi barilin ito. Buhay pa ang oso ngunit naghihirap, kaya linunok ni Cecilia ang kanyang konsensya at binigyan ito ng huling putok bilang awa. Samantala, nakipagkita si Billy kay Autumn at sinabi niyang dinurog niya ang paboritong bato ng kanyang ama. Natagpuan niya ang parehong itim na mineral mula sa hukay at tinikman ito na nagdulot sa kanya ng mga pangitain ng hinaharap. Nakita niya ang kanyang sarili kasama si Autumn na parang mga pinuno ng inang kalikasan. Tinanong ni Autumn kung kasama rin si Royal sa kanyang mga pangitain at nang sabihin ni Billy na oo, hiniling ni Autumn na pigilan niya si Royal bago pa nito pigilan siya. Hinilikan nila ang kanilang isa't isa at inilagay ni Autumn ang marka ng pamilya sa dibdib ni Billy.
Ilang sandali pa, nasira ang truck ni Royal sa gitna ng kalsada. Dumating si Billy at nag-alok ng sakay at sa biyahe, inamin ni Billy na alam niya ang tungkol sa hukay at ipinakita niya ang baril. Dinala niya si Royal sa isang saradong parlor at tinutukan siya hanggang sa humingi ito ng patawad sa lahat ng nagawa niya. Inutusan ni Billy na layuan siya ni Autumn at bago siya umalis, sinabi niyang may kakilakilabot na mangyayari sa apo ni Royal. Samantala, nakipagkita si Autumn kay Perry at sinabi sa kanya lahat ng iyon. Sa bahay ni Wayne, nainipan na si Luke at tinangkanyang patayin ang kanyang ama, mulit dumating si Billy sa tamang oras at itinulak siya palayo. Habang iyon, pinuntahan ni Joy si Frank, wala siya sa bahay. Napansin niya ang marka ng pamilya ni Royal na iginuhit sa isang malaking bato na nakaturo patungo sa kagubatan. Habang sinusundan niya ito, nakita niya ang isang itim na bakas na hantong siya sa loob ng kagubatan. Sinundan ni Joy ang bakas at lumabas sa kabilang panigid ng kagubatan kung saan nakita niya ang isang napakalawakang lupain na puno ng libu-libong bison na sabay-sabay na tumatakbo. Lalo siyang nagulat nang makita ang isang maliit na pamayanang katutubong Amerikano na malapit sa isang sapa. Para siyang tumitingin sa nakaraan na maaaring magpaliwanag sa mga ulat tungkol sa mastodon. Pag-uwi ni Royal, isinama niya si Perry sa biyahe at napunta sila sa hukay. Kaya sa wakas, inamin ni Royal ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi siya kabilang sa kasalukuyang timeline, isa siyang talagang bata mula noong 1886 na tumalon sa hukay. Noong 8 years old pa lang siya, aksidente niyang nabarilang kanyang ama habang nangangaso. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang ama, ngunit masyadong malalim ang bala sa dibdib nito. Hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Royal na sabihin sa kanyang pamilya ang nangyari, kaya tumakbo siya. Sa huli, natagpuan niyang hukay at nahulog siya. Nang makaahon siya mula sa hukay, napagtanta niya na nasa 1968 na siya at ang unang taong nakita niya ay ang batang Wayne. Pag-alagala si Royal hanggang sa marating niya ang rancho at nagsinungaling siya sa mga tao na naroon. Sinabing wala siyang maalala tungkol sa kanyang pamilya. Dahil sa awa, inampon ng mga may-ari ng rancho si Royal at itinago ni Royal ang litrato ng kanyang tunay na pamilya sa kamalig. Dahil napatunayan ng kwento ni Autumn, naniwala si Perry na tama rin ito tungkol kay Rebecca at nagpasya siyang sundan ng kanyang asawa. Wala nang nagawa kay Royal kundi panoorin ang kanyang anak na mahulog sa kailaliman at biglang naglaho ang hukay. Lahat ng ito ay minamasdan ng nakangiti si Autumn mula sa malayo. Kinabukasan, inalagaan ni Billy si Wayne sa pamamagitan ng paglalagay ng dinurog na itim na mineral sa kanyang labi at mata. Iminuhak ni Luke na dapat nilang pagkakitaan ang hukay, ngunit ipinaalam ni Billy na nawala na ito. Upang mapasaya si Luke, inalok ni Billy ang kasunduan. Maaari na niyang angkinin ang buong ari-arian dahil hindi siya interesado dito, kapalit ng pangako na hindi na niya tatangkaan na patayin ang kanyang ama. Pagkaalis ni Billy, nagsimulang maghukay si Luke sa hangganan ng kanyang rancho malapit sa West Pasture upang muling hanapin ang hukay. Sa kaulawan, tumama ang pala ni Luke sa isang ugaro at napansin niyang may itim na likido na umaalos palabas. Akala niya'y langis iyon sa una, ngulit napagtanta niya na iyon ang parehong itim na mineral na nakita niya sa loob ng sobrenatural na hukay. Bago pa siya makalabas, bumukas ang isang portal mula sa nakaraan at nagpakawala ng libu-libong bison sa pastulan na tila walang patunguhan. Samantala, naghanap si Autumn sa motel, ngulit nakapagtago ito sa tamang oras at nakatakas. Pagkatapos, dumating si Autumn at Billy sa bangko kung saan balisa na naglalakad si Autumn habang hinihintay ang paglipat ng pera mula sa kanyang trust fund. Nagtatrabaho dito si Maria at pinaalalahanan siya na bawal ang baril sa loob ng bangko, ngulit sinigawan niya siya at ipinagtanggol siya ni Billy. Sa rancho, napansin ni Cecilia na nawawala si Perry at nag-alala siya, ngunit hindi pa niya sinabi kay Rhett upang hindi mabahala bago ang kanyang palabas. Sa gabi, nanood ang pamilya ng bull riding competition ni Rhett. Sinubukan siyang kausapin ni Royal, ngulit parang nawawala na sa sarili si Rhett at halos hindi makapagsalita kaya inilis siya sa security.
Habang nanunood ang pamilya, tinawagan ni Autumn si Amy at hiniling na ibigay ang telepono kay Royal. Sinabi ni Autumn kay Royal na nasa bayan siya kaya agad siyang umalis upang hanapin siya. Habang pinapanood ni na Cecilia at Amy ang palabsak, natalo si Rhett. Dahil naboboring, iniwan ni Amy ang kanyang upuan at laking gulat niya nang makita ang kanyang inang si Rebecca malapit sa parking lot. Sinabi ni Rebecca kay Amy na nagtatago siya sa isang tao at isinama niya ang kanyang anak. Nang mapansin ni Cecilia na nawawala si Amy, halos mabaliw siyang hanapin siya, ngunit huli na ang lahat at tuluyan siyang gumuho. Walang kamalay-malay sa lahat ng ito, sumabak si Rhett at napansin niya na wala ang kanyang pamilya sa panonood. Dahil sa pait na kanyang Nanalo siya sa pagkakataong iyon at nagulat siyang naroon si Maria para sa kanya, hindi tulad ng kanyang pamilya. Matapos ang paligsahan, sinabi ni Rhett kay Maria na tapos na siya sa kanyang pamilya at pumayag siyang sumama rito. Pagdating ni Royal sa bayan, naghihintay si Autumn at agad siyang pinaputukan bago tumalon sa truck kasama si Billy. Hinabol sila ni Royal habang nagpapaputok rin at nang magkalapit na ang mga sasakyan, nagawa niyang barilin si Billy. Namatay ito agad at nawalan ng kontrol ang truck, gumulong pababa ng burol. Sinundan ni Royal ang truck at nakita si Autumn na sugatan at gumagapang palabas. Ngunit bago pa niya ito mabaril, nakita niya ang isang kawan ng mga bison na papalapit. Mabilis na nagtago si Royal sa ilalim ng sasakyan ni Billy habang pilit namang iniligtas ni Autumn ang sarili mula sa nakamamatay na mga yabag ng mga hayop. Umabot ang kawan sa kalsada at itinulak ang truck ni Rhett at Maria na bumangga sa isang billboard. Pagkaalis ng mga hayop, napansin ni Royal ang misteryosong bison na may palaso sa katawan. Nilapitan niya ito at hinugot ang palaso. At nang umalis ang bison, tiningnan niya ang sugatang mukha ni Autumn at napansin ang isang peklat sa kanyang noo. Naalala niya ang pasa na nakuha ni Amy mula sa basag na salamin noong nakaraang pagtatalo at doon niya napagtanto na si Autumn ay si Amy mula sa ibang timeline. Sa pagkabigla at paggagambala, dinala ni Royal si Autumn pauwi at pinahiga siya sa kama ni Amy. Sa wakas, inamin niya kay Cecilia na nabaril niya ang kanyang ama at tumakas siya. Ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa hukay o ang katotohanang galing siya sa nakaraan. Sa puntong iyon, naniwala si Royal na ang kanyang nakaraan ay nakakaapekto sa kanyang pamilya at dahil sa kanyang mga ginawa ay sila ang nagdurusa ng mga bunga nito. Ang nais lamang niya ay maibalik ang kanyang pamilya, ngunit naniniwala si Cecilia na tuluyan na itong nawala. Sinipa niya ang hapagkainan dahilan upang bumagsak at mabasag ang mga plato, gaya ng pagkabasag ng kanyang sariling buhay. Sinabi ni Cecilia kay Royal na wala na sina Perry at Amy at isiniwalat ni Royal na kasama talaga nila si Amy, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Siguraduhing mag-subscribe, mag-like at i-on ang notifications upang makapanood ng mas marami pang video tulad nito. Salamat sa panonood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!